Yun ang nakatawid ng border at ngayon papunta sa Cairo. Lululan po sila ng commercial plane to Riyadh at from Riyadh didiretso sila dito sa Pilipinas. Inform na kaya ASEC yung family na... Tama po yan. Alam na rin po ng pamilya na nasa mabuting kalagayan na siya. Paglinaw pa ng DFA, di na dapat problemahin ng mga Pilipinong lilikas ang mga nawala o naiwang passport. Naka-standby na raw kasi ang emergency team nito sa border ng Libya at Egypt para bigyan ng tatawid na Pinoy ng mga kailangan dokumento. Pero marami pa rin Pilipinong stranded sa Libya, kaya naman tuloy-tuloy ang pag-aalala ng kanilang mga mahal sa buhay na ang ila'y sumugot pa sa tanggapan ng DFA. Kung napakahirap po talaga ng... Mahirap po talaga. Kaya ang hinihiling ko lang po sana, hindi lang po para sa aking asawa, kundi para po sa lahat ng mga Pilipino doon na maiano. Pero sana naman po, pagiligtas sila lahat. Ang iba, nababagalan daw sa aksyon ng DFA, kaya nanawagan na sila kay Pangulong Aquino. Huwag na silang pababayaan. Marami silang mga anak dito at pamilya na naghihintay sa kanila. Maawa naman kayo, Pangulo. Kayo lang po ang inaasahan namin. Sa briefing sa palasyo na siya mismo ang nanguna, tiniyak ni Pangulong Noynoy Aquino na ginagawa ng gobyerno ang lahat para mapabilis ang paglilikas. If we move them, di ba, get them out of the troubled area, where exactly do we bring them to? Susunod do dito sa Malta. Malta is the nearest. Okay. Malta naman, you will have to go by ship. Marami rin yung ports, like the port of Tobruk, we understand, has also been closed. Pag yung closed, yung airports also have been closed. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Isinara na ilang bahagi ng EDSA bilang paghahanda sa gaganaping pagdiriwang ng 1986 People Power Anniversary ngayong araw. May live report si Dano Tingkungko. Dano? Higan nilang oras bago ang formal na kick-off ng mga pagdiriwang ngayong ika-25 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Puspusan na ang paghahanda ng mga paghahanda dito sa kaba ng EDSA malapit sa People Power Monument. Alas 4 pa lang na madaling araw, nakaset up na mga harang sa service road ng EDSA Ortigas. Mula hating gabi kanina, isinara na ang dalawang outer lane sa EDSA northbound mula kanto ng EDSA at Ortigas Avenue hanggang Gate 3 ng Camp Aguinaldo. Namataan natin ang mga paghahanda ng mga tao ng MMDA tulad ng pagde-deploy ng karagdagang traffic enforcer, mga pulis at pagharang sa mga walang car pass. Mula alas 6 hanggang alas 9 ngayong umaga, totally closed ang lahat ng lanes mula EDSA Ortigas hanggang Gate 3 ng Camp Aguinaldo. Muli naman bubuksan ang dalawang inner lane mamayang alas 9 ng umaga. Ang mga motorista naman na gustong makarating sa kanilang destinasyon pero kailangan dumaan sa EDSA northbound, pwedeng tahakin ng mga alternate routes na ito. Una, kanan sa McKinley Road papuntang C5, kanan sa Kalayaan Avenue papuntang C5, dumiretso sa Rockwell Flyover, kaliwa sa Estrella at gamitin ang Estrella Pantaleon Bridge na bukas na sa daloy ng trapiko. Kanan naman sa JP Rizal Avenue papuntang C5, kanan sa Pioneer Street papuntang C5, kanan sa Shaw Boulevard papuntang C5, o kanan naman sa Julia Vargas Avenue papuntang C5. Kung galing naman kayo ng Green Hills at kaliwa papuntang EDSA, kakailangan ninyong dumiretso sa Ortigas Avenue. Kung pakanan naman kayo galing Meralco Avenue, kakailanganin ninyong dumiretso sa Green Hills para makarating sa inyong destinasyon. Inihanda na ang pag-setup ng mga table at tolda ng mga tauhan ng PNP sa di kalayuan sa U-turn ng Ortigas para sa Boodle Fight mamaya. Isa-isa na rin nagsisidatingan ng mga magsasetup ng booth at ilang nagtitinda. Igan, asahan na magiging abala at matao ang bahaging ito ng EDSA ngayong maghapon. Ilan lang sa mga inaasahan na mangyayari sa mga susunod na oras, ang flag ceremony mamayang alas 7 ng umaga, job fair mula alas 7:30 ng umaga sa POEA building, di kalayuan mula sa ating kinatatayuan, ay exhibit ng mga aktual na tangke na ginamit sa EDSA 1 sa kahabaan ng EDSA northbound sa bahagi ng mga isinarang bahagi ng EDSA northbound. Dito sa EDSA naman, nagagawing EDSA strip kung saan marami ring food stalls ang narito para sa mga dadalo. Isang dental medical mission naman sa Camp Aguinaldo Gate, Boodle Lunch mamayang tanghali, ang salubungan, ng historic na salubungan mamayang alas 3:45 ng hapon
At isang live concert naman mamayang alas 8 ng gabi sa bahagi ng White Plains Avenue. Yan muna latest mula sa ating kinatatayuan dito sa EDSA Shrine. Balik sa Igan. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Nagulat po live mula sa EDSA Shrine. Samantala, rebulto ng yumaong Jaime Cardinal Sin pasisinayaan na sa Maynila ngayong araw bilang pagkilala ito sa naging papel ng kardinal sa pagkipaglaban para sa demokrasya sa Pilipinas. May live report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, magandang umaga, Igan. Isa sa mga gugilitain ngayong ika-25 anibersaryo ng 1986 Revolution na itong impluensya at kontribusyon sa ating lipunan ng yumaong Jaime Cardinal Sin. At hindi pa man natatanggalan ng tabing itong rebulto na nasa likuran ko ay kitang-kita na kung gaano kagiting itong rebulto na ipinatayo ng lungsod ng Maynila para sa alaala ng dating kardinal na si Jaime Sin. Yari sa bronze itong estatwa na ipinatong sa base na binalutan naman sa marmol. Tinatayang 8 talampakan ang taas nitong rebulto ni Jaime Cardinal Sin. Maliban sa 1986 Revolution, pinangunahan din ni Sin ang People Power noong 2001. Si Sin ay pinarangalan din ng pinakamatataas sa parangal na pwedeng igawad sa isang mamamayan ng ating bansa. Tulad halimbawa itong Legion of Honor, Order of Sikatuna at Order of Lakandula. June 21, 2005 nang yumao ang dating kardinal. Isa sa mga highlight nga ng selebrasyon ng anibersaryo ng 1986 Revolution ngayong taon ay itong unveiling ng rebulto dito sa kanto ng Bonifacio Drive at P. Burgos Avenue sa labas lamang ng bakod ng Intramuros. Mamayang alas 9:30 ng umaga sa pangunguna ni Manila Mayor Alfredo Lim na dadaluhan din ng mahigit 20 mga obispo at mag-aaral mula sa iba't ibang mga Catholic schools. Ipinwesto ito sa tabi ng mga rebulto naman ng mag-asawang dating Senador Ninoy Aquino at dating Presidente Cory Aquino. At sa palibot ng mga rebultong ito ay namumutawi ang kulay dilaw. Siyempre ito yung trademark ng dating Pangulong Cory. Pamula ito sa entablado, mga bulaklak at mga bandera ng 25th anniversary celebration ng EDSA Revolution. Iganda, tiniyak din ng Manila Police District na may sapat na seguridad sa lugar nito ngayong araw. Katunayan, kanina lamang ay may 2 bus na dumating lula ng ilan sa mga miyembro ng Presidential Security Group dahil mismong si Presidente Noynoy Aquino ay inaasahang dumating dito ngayong umaga para dumalo at manguna dun sa ilan sa mga programang gaganapin ngayong araw. Igan? Maraming salamat, Cedric Castillo. Nagulat live mula sa Maynila. Mga huling minuto ng paghahanda sa selebrasyon ng EDSA People Power 1, puspusa na. At kasabay ng paghahanda, isang aksidente naman ang naganap malapit sa lugar. May live report si Oscar Oida. Oscar. Yes, Igan, sa mga sandali ito ay patuloy pa rin ang paghahanda dito sa may People Power Monument, dito sa may EDSA, para nga sa nakatakdang flag raising ceremony na magaganap din natin bandang alas 7:30 ng umaga. Inaasahan mga ganyang oras dadating dito ang Pangulong Aquino at sasalubungin siya ng full military honors kasama na dito yung 21 gun salute. Matapos ito ay tutungo na siya o isasaawit o iawit ang Philippine National Anthem na pangungunahan naman ng mga young female artists. At pagkatapos niyan ay sasamahan siya ng mga mayors ng mga iba't ibang lungsod sa Metro Manila para nga sa pananumpa sa Watawat. At matapos noon ay pangunahan naman ni Pangulong Aquino yung pagre-release ng mga Philippine flag balloons at ito yung kanilang theme balloons para nga sa EDSA 25 na may katagang Pilipino ako ang lakas ng pagbabago. Magkakaroon din iga ng unveiling of the People Power Monument marker na pangunahan din ng Pangulo. Matapos naman ito ay magkakaroon ng ecumenical prayer na kasasaluhan naman ng mga representante mula sa reliyong Katoliko, Protestante, Islam, Iglesia ni Cristo at Buddhist religion. Matapos ito ay magkakaroon ng pagpapalipad ng mga kalapati na susundan naman ng maikling mensahe na manggagaling sa Pangulong Aquino bago siya tumuloy sa may Rizal Park para pasinayaan naman yung rebulto ni yumaong Cardinal Sin. At bukod dyan, Igan, habang nagaganap yung paghahanda dito sa People Power Monument na madaling araw, ay isang aksidente naman ang naganap, partikular ang karambola dito mismo malapit sa may People Power Monument na kinasangkutan ng isang jeep, isang kotse at isang 10-wheeler truck. Mangyari base sa initial investigasyon ay nawalan daw ng preno itong jeep dahilan para una nitong banggain ang isang kotse
matapos ay tinumbok na nito ang likuran ng isang 10-wheeler truck. Bagamat nakaagaw ng atensyon itong karambolang ito, ay wala namang gaanong nasaktan sa insidente maliban na lamang doon sa isang sakay ng kotse na nagtamuman ng konting sugat sa katawan. Bukod doon, Igan, ay wala naman ibang napaulat na grabeng nasaktan sa insidente. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida, nagulat live mula sa People Power Monument. Ordinansa sa barangay Ayala Alabang na nagtatakda ng reseta sa pagbili ng kondom, inalmahan ng mga residente. May edad na lalaki na iligtas mula sa nagyayelong lawa sa China. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Sa unang hirit, ulang-ulang ka. Sa unang hirit, isyong totoo ang basta. You'll always be my baby. Even when I'm 8? 16? Yup. 22.